Inilista raw ng prosecution si Abby Andres, ang sheriff na sinuntok ni Sara Duterte noon nung mayor pa siya, nung ayaw nitong huminto sa pagpapaimplementa ng demolition order kahit na nakikiusap si Sara dahil wala pa silang relocation. Pwede ba ito na kuning testigo ng prosecution itong si Abby Andres? Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Pasensya na kayo, it's been almost 3 days na wala tayong masyadong bagong videos because I was attending the IBP convention dito po sa Clark, Pampanga. But while I was there, nakita ko nga itong balita na ito. Ito daw si Abby Andres ay isinama sa listahan ng mga testigo ng prosecution na kung saan ang intensyon nila ay patunayan ang masamang karakter, yung propensity for violence ni Sara Duterte. Kaya nagtatanong yung marami, totoo ba yan? Pwede nga ba ito na mag-testify itong si Abby Andres? Well, there are several reasons why mag-o-object talaga ang depensa dito sa testimonya ni Abby Andres. So, number one, because the act committed for which si Sara Duterte is being impeached ay yung kanyang mga act as Vice President. So, itong naganap na ito ay pangyayari na nangyari nung siya ay mayor pa lamang at hindi po Vice President ng Pilipinas. So, ang gusto ng prosecution dito ng House panel ay patunayan na may propensity for violence itong si Sara Duterte, na masama ang kanyang ugali, na meron siya talagang ganitong karakter. So, that was the intention. But is this allowed? Pinapayagan ba ito? Well, under the rules on evidence, may doktrina po dyan na tinatawag yung the propensity rule. Na kung saan, ang lahat ng testimonya po na nakadisenyo upang siraan ang sino mang akusado o inaakusahan ng anumang krimen, o in this case yung respondent dito po sa impeachment, si Sara Duterte, lahat ng testimonya na ang tanging intensyon ay pasamain lamang ang karakter ng akusado o yung taong inaakusahan, ay hindi po pwedeng tanggapin as evidence because it is completely irrelevant doon po sa kaso niya. Under the propensity rule, ito po'y proteksyon para dun sa mga taong inaakusahan para hindi naman gawing basihan yung mga krimen na hindi naman subject of the case. Hindi ito ang itatry. Pero magkukuha ka ng lumang kaso at para sabihin, kita nyo na, ginawa niya yan noon, gagawin niya uli ito ngayon. Hindi po yan allowed under the rules of evidence. In the reverse, sa parte naman ng akusado, there is now another rule. Ang tawag naman po dito is the mercy rule. Kapag po ang akusado naman ay humaharap sa isang paglilitis, mayroon naman po siyang karapatan na magpakita ng kanyang karakter. Magkaroon siya ng testimonya na mapapatunayan yung magandang karakter o magandang ugali ng tao na ito. Halimbawa, kung ikaw ay inaakusahan ng pagnanakaw dahil wala namang ibang testigo ka na hindi ikaw yung nagnakaw, pwede ka magpresenta ng ebidensya para magpatunay na ikaw ay isang mabuting mamamayan at ikaw ay hindi talaga magnanakaw. Dito lamang mag-uumpisa ngayon ang karapatan ng prosecution para i-impugn o siraan o wasakin ang kredibilidad ng akusado kapag siya ay nagbigay na ng ebidensya tungkol sa kanyang mabuting pag-uugali at karakter. Pero hanggat hindi ito ginagawa ng Vice President at hindi pa naman siya nagte-testify, hindi ka po pwedeng magpresenta ng ebidensya on the first instance na ang tanging intention mo lang ay siraan ang Vice Presidente. Pero this is already moot and academic because ito nga si Abe ay nagsabi na ayaw niyang makisali dito at sumausaw dito sa pamumulitika dahil siya ay legal na appointed ng Supreme Court at ang gusto niya ay magtrabaho lamang. At tama naman siya dito kasi sa totoo, ang pagsasama sa kanya doon sa listahan ng mga testigo ay wala namang kinalaman doon sa impeachment. This is all about politics at kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo noon,
itong pagdinig na ito sa Senado, wala po na itong kinalaman sa impeachment because they already know that the impeachment is dead. Hindi naman sila mananalo. Kahit 10 nga lang hindi mananalo. Kahit ang kailangan kasi na boto dyan ng mga senador na kampi kay BBM ay 16 na senador para magkaroon sila ng 2/3. Kaya natatandaan nyo noon, na-predict ko noon, ang magiging strategiya nila ay hulihin, ikulong, o kasuhan, lahat ng mga tao na ito, mga senador na kampi kay Sara Duterte, hoping na magkakapag-create sila ng legal basis na sabihin, hindi, mas mababa na ngayon ng 2/3 kasi nga, bawas na kami, konti na lang kami. At iyan exactly ang ginagawa nila ngayon as we have correctly predicted in the past. Bakit natin napipredict yung ganyan mga bagay? Mayroon ba tayong bolang kristal? Hindi. Alam kasi natin kung paano tumatakbo ang utak ng mga kriminal, ang utak ng mga walang nais na gawin na mabuti sa ating bayan. Sabi ko nga sa inyo, sa politika, ang gusto lang ng mga politiko, ang kasabihan nila dyan, kawkawin mo muna yung putikan para lumabo at hayaan nating magtining. Ganito ang strategiya ng mga politiko ngayon. Yung malinaw, lalabuin nila. Siyempre, magkakagulo at hihintayin mong kumampi sa iyo yung mga tao na mga matatakot. And this is exactly what is happening. So this proceedings in the Senate, to me, I maintain my position that this proceedings in the Senate is not about the impeachment of Sara Duterte. Hindi po ito tungkol sa impeachment niya. Ito po ay tungkol sa pagliligaw ng mamamayan tungkol dito sa issue ng flood control. Hindi nyo ba napansin? Paunti ng paunti, lalo na dito sa mainstream media, ang nagko-cover, nagpa-follow up tungkol dito sa flood control. At tinatabunan na ito ng impeachment ni Sara Duterte. Ito po ay pagliligaw ng atensyon ng mamamayan, paalis doon sa mga magnanakaw. Pero tayong lahat, tayong mga patuloy na nagmamasid at tumututok dito sa issue na ito, ang mga iskumbro ng Pilipinas, hindi nyo po kami maloloko. Sa inyo kami tingin hanggang sa kasalukuyan. Hindi po pwedeng ang impeachment na ito na kayo rin ang makikinabang ang gagawin ninyong pantakip sa pagnanakaw na kayo rin ang gumagawa. At hanggang sa kasalukuyan, wala pang nananagot. This is a full-scale attack against democracy. It is a full-scale attack against the truth. Lahat na po ginagamit, mainstream media and everyone, lahat ng diversion na ginagawa. Pasensya na po sa PGMN. Again, I repeat, sinabi ko na po ito noon, I do not believe this story na nilulutang ng PGMN that the story ends with Romualdez. Hindi si Romualdez ang number one mastermind nitong flood control na ito. That stops at the doors of Malacanang. At hindi kami papayag, hindi ako papayag dito sa naratibo ng PGMN kahit na parang mukhang credible ito dahil, may itinuturo Martin Romualdez is a big name in politics. Pero hindi pa yan ang dulo nito. And I really apologize to PGMN but I have a serious difference of opinion pagdating dito sa naratibo at storya na ibinebenta nyo sa amin ngayon at you are pushing this story full scale sa mga Pilipino that the story must end with Romualdez. It does not. Itong white ribbon event na ito na ginanap na rally sa EDSA, ano ba ito? Bakit para tilang naging isang failure ang movement na ito? Alam niyo, nung lumabas itong mga bali-balita na ito tungkol dito sa White Ribbon event na ito, tinignan ko kung sino yung mga supposedly magsisisali dito at mag-organisa nito. Hindi ako naging excited dito. Actually, hindi ko to na-share, hindi ako nagkomento tungkol dito. Kasi alam ko na that this will be another failure insofar as advancing yung paglaban sa corruption is concerned. But it will be a success insofar as protecting the interests of this administration is concerned. Bakit natin sinabi yan? Well, tingnan niyo po yung pattern.
As early as this year, no, noong mga Pebrero pa lang, marami ng pinaplanong mga rally laban sa administrasyon ni Marcos. Nag-organisa ng sarili nilang mga rally, ang pink, ang dilaw, ang mga pulahan, at ang simbahang Katoliko. Na apparently, ang naging purpose lang nito is to divide the people, ano, para malito yung mga tao kung saan talaga sila pupunta doon sa mga rally. At bawat rally na inoorganisa ng Duterte Camp, sinasabayan ng mga rally nito ng dilaw, i-occupy nila yung EDSA to move away yung mga Dutertes. Kasi hindi alam naman nila, hindi bibigyan ng permit yung mga Duterte supporters at sila ang bibigyan ng permit dito sa EDSA Shrine. Para bang na-appropriate na nila, na kanila na ito, yung EDSA Shrine na yan. At kagaya nga ng inaasahan ko, itong mga pangunahing mga figures na mula sa simbahan ay basically naging anti-Duterte rally lang ito, ano. At yung sinisigaw nila ng kulong na yan, mga kurakot, walang silbi yan kasi hindi nyo naman pinapangalanan sino yung mga kurakot na sinasabi nyo. I've heard this before many times. Pebrero pa lang rarally sila. Yung mga dilaw, sigaw na sigaw, ikulong na yan, mga kurakot. Turns out later, na yung sa testimonya ng 18 Marines, kasama pala sila doon sa mga tumatanggap ng maleta. Pero sila yung mga kunyaring sigaw ng sigaw doon sa EDSA, sa Luneta, na ikulong na yan, mga kurakot. Dito nga po sa amin, sa hanay ng mga abogado, there was once a proposal sa amin dito sa Central Luzon to hold an indignation rally against corruption. I, as president of IBP Batanon, kasama ako doon sa pagpupulong, nagtanong ako, sinong irarally natin dyan? Sino si Kurakot? Sabi ko, unless may sasabihin tayong pangalan dyan sa rally na yan, huwag na tayong mag-rally. Because si corruption is not a person. It is an act. You cannot just rally against an act or isang krimen. You rally against a person. Yung tao dapat ang ating pinoprotesta. At very weird itong composition ito ng white ribbon organizers na ito. Makikita mo na doon sa simbahan, yung mga komunista na hindi naman naniniwala sa Diyos, pero nandun sa simbahan. At katabi niya doon, doon mga komunista, katabi niya mga dating mga sundalo, at yung mga pare, pansinin yung lahat doon, ano ang common denominator nila? Well, lahat sila anti-Duterte. Hindi ito anti-corruption rally. Hanggat wala kayong binabanggit ng mga pangalan, hindi ako maniniwala sa inyo. Yung mga ikulong na yung mga kurakot, pangalanan nyo kung sino yung kurakot na sinasabi nyo. Wala naman kayo sinasabi. What is so disappointing here is as to the role of the Catholic Church in this movement, na tila ba, they have embraced this role. Ito na lang ang papel nila. I can't imagine that hindi nila alam that this is supporting the narrative of this current administration. Na mas maganda po para sa administrasyon na ito na nakikitang hati-hati ang mga Pilipino. Because if we are really going to be united, then we will have a strength. So gusto ng administrasyon na ito na patuloy tayong hati-hating mga Pilipino. Kasi habang hati-hati tayo, madali tayong lukuhin, madali tayong pagnakawan. And the church, by helping out in this division of the people, is doing us nothing. I have nothing against the Catholics. I was once a Catholic. But I think the Catholic Church as an organization is now failing the people. At marami na, tingin ko, marami kasing taga-suporta ni Rodrigo Duterte, ang mga Katoliko. Mas marami sila kahit sa ano pa mang mga denominasyon, even bigger than the Iglesia ni Cristo, kung in terms of supporter siguro ni President Digong is concerned, or ni Sara Duterte is concerned. So many people, I think, right now are lost, are disappointed with the church organization. And the only reason I think yung simbahan up to this time, referring to the Catholic Church, ay tahasang bumabangga kay President Duterte, kay Sara Duterte,
pero tahimik na tahimik tungkol dito sa mga nakawan dito sa kasalukuyang administrasyon is the fact that si Rodrigo Duterte lang ang tanging presidente who dared to touch and criticize the Catholic Church as an organization. Kahit na si Presidente Marcos, nung kasagsagan ng martial law, never challenged the Catholic Church organization as an organization directly or questioned their teachings. And this is something that Rodrigo Duterte did, at hindi siya mapapatawad ng simbahang Katoliko for doing this, and that's why they're gonna pursue him up to the ends of the earth, I think, dahil dito. But I agree with Rodrigo Duterte, not in terms of his style, but as to the questions he raised. I think pagdating sa simbahang Katoliko, yung sinasabi nila minura ni Rodrigo Duterte yung Diyos, I think he was referring to the God that is being introduced by the Catholic. This God, this version of the God na inintroduce lalo na ng mga Espanyol dito sa atin sa Pilipinas is a stupid version of a God. Yun ang sinasabi niya. Because this is not the God of the Bible. What the Spaniards introduced to us, the Spanish colonizers natin ng mga Katoliko, introduced to us a God na nagtuturo na tayo ay dapat masubjugate, magpasailalim sa pamahalaan kahit na tayo ay mga sinakop lang. And they're using the Bible to justify all of this. At dito, ito yung katuruan na never naman kinorek ng simbahang Katoliko. Maraming mga abuses against the Filipinos at the time, na panahon ng mga Kastila and onwards, even globally, maraming mga abuses ang mga simbahang Katolika through their mga priests, mga obispo, guilty of pedophilia, rape, many others. But never has the Catholic Church officially apologized for all of this. There was one time the Pope apologize for pero in the generic sense tungkol doon sa mga nangyari in the past, yung mga inquisition, yung mga abuso ng simbahan, pero never very specific as in the case of the Philippines. And I think this is the mortal sin insofar as the Catholic Church is concerned na nagawa ni Rodrigo Duterte. Siya ay tahasang bumangga sa simbahang Katolika at dapat hindi niya ginagawa yun. Yun ang tingin nila sa kanilang pananaw. And that is why I think the Catholic organization, the Catholic Church, ay tahasang pabanggain talaga ang mga Duterte sa ganitong sitwasyon. Pero be that as it may, I still maintain my position that if the Catholic Church will continue on pushing this narrative of the supposed anti-corruption drive, pero hindi naman binabanggit yung pangalan ng mga kung sino yung talagang dapat na mga managot tungkol dito, yan ay will never win the support of the people. You're just basically alienating the people. Pero ang mga Pilipino, ang mga Iskombro, Katoliko man, born again man, ano man kanilang relihiyon, matatalino na po sila. Alam na nila ang nangyayari. Kasi patuloy kaming nagmamasid, patuloy kaming nakikilahok, patuloy kaming nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.